Hello mga idolo, maraming salamat po sa inyong suporta. Mayroon lang po tayong konting palaro. Sa tuwing 23rd day ng bawat buwan, January 23, February 23, March 23 at hanggang December 23, magbibigay po kami ng 200 piso para sa ating viewer na may pinakamaraming comments at likes buong buwan sa ating YouTube channel. Ito ay para magbigay ng pasasalamat sa inyong magagandang komento sa ating mga videos. Pipiliin po natin ang winner gamit ang feature ni YouTube na siyang mag-i-identify ng top commentors. Sa lahat po ng gustong mag-participate, sana po ay manatili kayong nakasubscribe sa ating channel at panoorin ang ating videos na i-upload araw-araw. Maraming salamat po. Ang demonyo ay umuungal sa kanyang hinaing. Walang takot na nakatayo ang bata sa harap ng demonyo. Binabalaan niya ang demonyo na huwag lumampas sa kanyang mga hangganan. Mukhang galit siya at sinabi sa monster na ginulat niya ang kanyang pamilya. Ang monster muli, umungol at itinaas ang kanyang kuko patungo kay Yang Wo. Si Jiang Guo ay mukhang walang takot kapag tinitingnan niya ang monster. Tanggap niya na malakas ang demonyo. Sinabi niya, sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpatay sa isang tulad niya ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sinabi niya ito at tumalon sa monster upang hampasin siya. Ang mga mata ng monster ay lumuwa ng hampasin siya ni Yang Wo. Ang kanyang pag-atake ay lumikha ng isang malaking butas sa katawan ng monster. Buntot lang ng demonyo ang nakikita. Ngayon, tinitingnan ni Yang Wo ang kanyang kamay at bamantong hininga na siya ay nagsasanay ng husto, ngunit nasa ikalawang baitang pa lang. Mas magsisikap daw siya this time. Sinabi niya na hindi niya hahayaang matalo siya ni Shin Rayon sa buhay na ito. Mukhang determinado siya kapag sinabi niya ito. 30 taon na ang nakalilipas, ang sangkatauhan ay umunlad sa hindi malamang dahilan. Ang mga tao ay pinagkalooban ng mga katangiang katulad ng mga superpower. Nagdulot ito ng pagtatanong ng mga tao sa kakaibang pangyayaring ito. Dahil ang mga superpower na ito ay hindi kilala, ang bawat bansa ay nagsimulang mag-imbestiga upang matuto ng higit patungkol sa kanila. Ang USA ang unang bansa na nakaalam kung paano mapapahusay ang mga superpower. Gayunpaman, iningatan nilang lihim ang pamamaraan. Nahumantong sa isang kompetisyon sa pagitan ng mga bansa upang makita kung sino ang makakalap ng pinakamaraming impormasyon tungkol sa mga superpower na ito. Ang eksena ay nagbabago 10 taon na ang nakakaraan at 20 taon pagkatapos ng insidente. Ang dimensyong ito ay biglang na-distort, na nagdulot ng paglitaw ng mga Wraith. Nakatayo si Dayunak sa harap ng bangkay ng monster. Tinitingnan niya ang napakalaking butas sa katawan ng demonyo. Ang mga sandata ng tao ay hindi nakaapekto sa demonyo. Tanging ang mga tao na may pinahusay na superpower ang makakatalo sa kanila. Ang mga individual na may pinahusay na kapangyarihan ay tinatawag na Dayunak. Ang team leader ni Dayunak na si Park Sang-ho ay nararamdaman na walang dinurog sa grade 6 demon kundi ang kapangyarihan. Sinuri niya ang CCTV footage na 5 kilometro ang radius, ngunit wala siyang nakita. Sa tingin niya, kung isasaalang-alang niya ang isang maliit na batang lalaki na durog sa grade 6 na monster, tila ang batang lalaki ay isang tao. May tumatawag sa kanya na tito. Lumingon siya at tumingin sa isang bata. Hiniling ng bata kay Park Sang-ho na hayaan silang umalis. Tumingin si Park Sang-ho sa bata at sinabing, lumalaki na rin ang batang ito bilang isang monster. Sa tingin niya ay nangangahulugan iyon na maaaring lumitaw ang isa pa. Lumingon siya sa bata at tumingin sa kanya. Sa tingin niya ay sabay na lumitaw ang dalawang monsters. Malawak ang ngiti ng bata. Si Yang Wo ay muling nagkatawang tao ng 6 na beses sa kanyang pananakop para sa Merem. 5 beses na siyang namatay. Nagsasanay siya para talunin si Shin Rayon. Napapikit si Jiang Guo at sinabing natalo siya ni Shin Rayon sa bawat buhay niya. 3 nilalang na nakamaskara ang nasa likod niya. Alam niyang nag-reincarnate na rin si Shin Rayon. Kinuha niya ang kanyang reincarnation bilang patunay ng pagkakatawang tao ni Shin Rayon. Itinutok ng mga nilalang na may maskara ang kanilang mga espada sa katawan ni Yang Wo.
Walang bakas. Ang sakit sa mukha ni Jungwoo. Nakatayo pa rin siya habang nasa bulsa ang mga kamay. Sabi niya, malakas si Shin Rayon, kaya kailangan niyang gawin ang lahat para talunin siya. Ang mga nilalang na nakamaskara at ang kanilang pag-atake ay mukhang isang refleksyon o isang fragment ng virtual reality. Sabi ni Jungwoo, si Shin Rayon daw ay gumawa ng kalokohan sa kanya ng maraming beses. Inilalabas niya ang kanyang pagkadismaya sa mga nilalang na nakamaskara. Sabi ni Jungwoo, mag-iiba ang buhay na ito. Ang sabi niya ay lalakas siya sa pamamagitan ng pagsasanay. Inabuso niya si Shin Rayon at nagpa siya na. Hindi na muling magpapatalo sa kanya, ang mga nilalang na nakamaskara ay nakahandusay sa lupa kasama ang kanilang mga sirang espada. May tumatawag kay Jungwoo. Sinagot ni Jungwoo ang tawag. Nasa mata niya ang virtual reality headset. Ang kanyang mga kamay ay nasa controller extension ng laro. Ang kanyang ina ay pumasok sa silid at tinanong siya kung hindi niya hiniling sa kanya na huminto sa paglalaro ng larong iyon sa umaga. Tinanggal ni Jungwoo ang kanyang headset at tiningnan ang kanyang ina mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tinanong siya ng ina ni Jungwoo kung ano ang magiging kalagayan niya kapag siya ay lumaki. Nagrereklamo siya na nagsisimula siyang maglaro ng larong iyon sa sandaling magising siya. Tumingin si Jungwoo sa kanyang ina at sinabing, hindi ito laro. Nagsasanay daw siya. Tinanong siya ng kanyang ina kung anong klaseng pagsasanay ito. Tinanong niya siya kung nagsasanay siyang talunin muli ang mga batang iyon. Sinabi ni Jungwoo na titigil siya sa paglalaro ng larong ito. Sinisikap niyang tiyakin sa kanya na wala ng away. Pagkatapos ay tumawa siya at nagsabi, magandang umaga sa kanyang ina. Lumapit sa kanya ang kanyang ina at tinanong kung nangangako siya. Sinabi ni Jungwoo na nangako siyang muli sa kanyang ina. Tinatanong siya kung nangangako siya. Tiniyak ni Jungwoo sa kanyang ina na nangako siya. Kinakausap ni Jungwoo ang sarili. Sinabi niya na natutunan niya kung paano pumatay ng mga tao, pahirapan at gamitin ang mga ito sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na kung paano siya lumakas. Hiniling sa kanya ng kanyang ina na maghugas ng kamay at pumunta sa hapagkainan para kumain. Ipinaalala niya sa kanya na nagtitiwala siya sa kanya. Sumagot si Jungwoo sa kanyang ina. Lumipat ang eksena sa hapagkainan. Ang ina ni Jungwoo ay naglalagay ng pagkain sa kanyang bibig at sinabing kailangan niyang kainin ang lahat ng mga carrot. Iniisip ni Jungwoo kung bawat umaga ay magiging ganito. Inilapit niya ang mangkok sa kanyang bibig at mabilis na kumain. Inaya siya ng kanyang ina na dahan-dahang kumain. Sabi niya, may ilang oras pa bago magsimula ang kindergarten. Pakiramdam ni Jungwoo ay hindi niya kinasusuklaman ang pagkain ito. Lumipat ang eksena sa palaruan ng kindergarten. Naglalaro ang mga bata sa lupa. Tinanong ng isa sa mga bata ang isa kung gagawin niya ito. Ang isa ay tumugon, oo, gagawin niya ito. Hiniling ng unang bata na umalis ang huli kung natatakot siya. Sinabi ng pangalawang bata na hindi siya natatakot. Tinanong niya ang batang nagngangalang Kang Chun kung sigurado siya na kaya niyang talunin si Jungwoo. Sinisikap ng ikatlong bata na iparamdam kay Kang Chun na maaari siyang masaktan kapag hinahamon niya si Jungwoo ng ganito. Tinanong ni Kang Chun ang bata kung hindi niya kilala kung sino siya. Ipinagmamalaki niya na siya ang kahalili ng angkan ng Golden River. Isinara niya ang kanyang kamao at sinabing ito ang pinakamalakas na clan ng 8 major clans. Ipinaalala sa kanya ng isa sa kanyang mga kapwa bata na natatalo siya kay Jungwoo sa tuwing hinahamon niya siya. Tinatanggap ni Kang Chun na ito ay totoo. Sinisikap niyang tiyakin sa kanyang mga kasamahan na hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito. Sinabi niya sa kanila na nakiusap siya sa kanyang ama na ituro sa kanya ang mga secret technique ng kanilang angkan. Siya ay masigasig na nagtanong sa kanyang mga kasamahan kung gusto nilang makita ang kanyang natutunan. Tinapik niya ang kanyang paa sa lupa at sinabing, Golden River. Inaayos niya ang kanyang mga kamao sa isang partikular na posisyon at tumitingin sa isang tangkay ng puno. Sabi niya, bakal dugo kamao at tumama sa tangkay. Binasag niya ang tangkay gamit ang kanyang suntok, ang tangkay ay bumagsak sa isang malaking distansya.
Mukhang excited ang mga kapwa-bata ni Kang Chun na makita ito. Sabi nila, sobrang cool. Ni Kang Chun. Dagdag pa nila, siya na yata ang pinakamalakas sa lahat ng kindergarten. Natatawa si Kang Chun nang marinig ang mga papuri na ito. Muli niyang ipinagmamalaki ang kanyang katayuan bilang angkan ng Golden River. Pagkatapos ay iniisip niya si Jangwoo at inaabuso siya. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at ngipin para alalahanin kung paano siya pinahiya ni Yangwoo sa harap ni Yuhara. Sumimangot siya at sinabing hinding-hindi niya mapapatawad si Yangwoo. Tinanong ng isa sa mga bata ang isa kung sigurado siyang darating si Jangwoo. Ang sabi ng isa ay nagdududa siya. Tumingin si Jangwoo sa kanila ng buong kalmado at sinabing darating siya. Mukhang nasa sabik si Kang Chun at nagtatanong kung totoo. Ang sagot ni Jangwoo ay napaisip siya sandali. Iniisip niya kung paano ito tinanggap ni Jangwoo. Iniisip niya kung hindi ba kinakabahan si Jangwoo matapos makita ang kanyang bakal na dugong kamao. Nagtataka si Kang Chun kung bakit sinusubukan niyang magmukhang cool sa harap ng lahat. Itinuturing niya ang kanyang sarili na boss ng Chengsong Kindergarten. Iniisip niya kung hindi natatakot sa kanya si Jangwoo. Sa susunod na sandali, inalis niya ang kaisipang ito sa kanyang ulo at sinabing, hindi mahalaga. Mukhang excited siya na may alas siya, baka sakaling may mangyari. Tumingin si Jangwoo kay Kang Chun at binigyan ng mapait na ngiti. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Kang Chun, ngunit hindi niya ito matatalo. Lumipat ang eksena sa sambahayan ng Golden River. Ang malawak na arena ay puno ng mga mesa at upuan. Maraming bata sa paligid. Tumawa si Kang Chun at salamat sa lahat ng pumunta. Marami daw pagkain. Hiniling niya sa mga bisita na kumain ng busog. Ang ilan sa mga bata ay nagpapasalamat kay Haring Chun sa pag-imbita sa kanila, at sinabing sila ay kakain ng maayos. Sabi nila, happy birthday kay Kang Chun. Tahimik na nakatingin sa kanila si Jangwoo. May humihiling sa iba na makita na naroon si Ora. Nakatingin din sa kanya si Jangwoo na nakangiti si Hori na may kasamang boot sa kanyang mga kamay. Binabati niya ang lahat. Tumingin si Jangwoo sa kanya at kinilala siya bilang Yuhara. Alam niyang isa siyang commercial star sa telebisyon na si Kang Chun ay tumatakbo patungo kay Yuhara. Masama ang mukha ni Jangwoo nang makita ito. Sinabi niya na hindi nila matukoy ang pagkakaiba ng isang lalaki at isang babae sa kindergarten. Binati ni Yuhara ang kaarawan kay Kang Chun. Ang ulo ni Kang Chun pat at sinabing natutuwa siya na dumating siya. Samantala, tumingin si Yuhara kay Jangwoo at naglakad palapit sa kanya. Tinatanong niya kung nandoon din siya. Sinabi niya na narinig niya na si Jangwoo ang pinakamahusay sa kanyang klase sa laro ng VR Assassin. Sinabi ni Jangwoo na hindi ganoon kahirap. Sinabi ni Yuhara na narinig niya na ang laro ay masaya. Tinanong niya si Jangwoo kung maaari niya itong turuan ng ilang oras, kang chances kanyang ngipin sa galit. Sinisigawan niya si Jangwoo at hiniling na layuan niya si Yuhara. Parehong nakatingin sina Yangwoo at Yuhara kay Kang Chun. Lumipat ang eksena sa isang marangyang silid. May nagtatanong kung si Kang Chun ay nagdaraos ng kanyang kaarawan. Sagot naman ng lalaking may kayumangging buhok bilang pagsang-ayon. Sabi ng taong nakaupo sa sopa, gustong bugbugin ni Kang Chun ngayon. Ipinaalala niya na hiniling sa kanya ni Kang Chun na ituro ang secret technique ng pamilya. Siya si Lee Ho-gok, ang pinuno ng angkan ng Golden River at ama ni Kang Chun. Tumawa siya at tinawag na brat si Kang Chun. Sabi niya, nagsinungaling si Kang Chun sa kanya. Inayos ng lalaking may kayumanggi ang kanyang mga salamin sa mata at sinabi kay Lee Ho-gok. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya sikat sa kanyang mga anak. Siya si Kim Chong-wen, ang assistant chief ng Golden River Clan. Hiniling niya kay Lee Ho-gok na hayaan si Kang Chun na gawin ang gusto niya. Hinihiling niya sa kanya na hayaan siyang malaya sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Lee Ho-gok na nakuha niya ang kanyang punto. Hiniling niya kay Kim Chong-wen na itigil na ang pagmamaktol. Sinabi ni Kim Chong-wen na hindi pa nagsisimula ang tunay na pagmamaktol. Tinanong ni Lee Ho-gok si Kim Chen kung iiwan pa rin ba niya ang rift core na iyon.
Tanong ni Kim Chongwon kay Lee Ho-guk, ano ang mali doon? Ang sabi niya, ang mga Rift Core ay isang daluyan lamang upang mapanatili ang mga lamot kung saan lumilitaw ang mga demonyo. Sinabi ni Lee Ho-guk na ito ay isang mahalagang bagay na makukuha lamang nila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyo. Idinagdag niya na maaari niyang makuha ang item na iyon kapalit ng pera. Alam niyang pera ang gusto ng kanyang assistant. Kim Chen, sinasabing hindi ito isang normal na Rift Core. Sinabi niya kay Lee Ho-guk na ang Rift Core ay isinumpa. Sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa kapalaran ng mga indibidwal na may hawak ng item na iyon. Sinabi niya na ang mga indibidwal na iyon ay nawalan ng buhay kasama ang kanilang buong pamilya.